Ngayong araw ay babahagi ko sa inyo ang mga hakbang sa paglikha ng publikasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pamamahayag kung saan isinasagawa ang pag-layout o pagdisenyo ng isang pahayagan bago ito ilimbag. So una, ikalda ang dokumento. Ibig sabihin nito ay i-layout o ayusin muna ang dokumentong paglalagyan ng mga balita at mga larawan sa paggamit ng layout software katulad ng Microsoft Publisher or Canva. Maaari nating iayos ang sukat ng papel, margin at iba pang elemento na kailangan natin sa publikasyon. Halimbawa, kung ang tabloid ang lakihan ng pahayagan, dapat nakaset na ang page sa ganitong sukat bago ilagay ang mga nilalaman. Pangalawa, lapatan ng column guides o center guides. So ito ay mga gabay sa paghahati ng pahina para mailagay na maayos ang mga artikulo. Ang mga column guide ay mahalaga upang maging pantay-pantay ang layout ng teksto. Pangatlo naman ay paglagay ng pangalan ng pahayagan upang maisagawa ito. Hilahin ang guide na nais na laki ng pangalan ng pahayagan. So, ito naman ay ang pangalan ng pahayagan ay karaniwang nasa itaas ng pahina o header. Ginagamit ang guide upang matiyak na sentro at tamang laki ang pamagat. Halimbawa, Balitang Bayan. Ito ay naka-bold, naka-all caps at nakaayos sa gitna ng unang pahina. Pang-apat naman ay pagguhit ng kahon para sa larawan sa pamamagitan ng rectangular tool. Ang ika-apat naman ay pagguhit ng kahon para sa larawan sa pamamagitan ng rectangular tool. So, ang rectangular tool ay gumuguhit tayo ng lugar kung saan ilalagay ang larawan. Dito inaayos ang sukat ng imahe depende sa pangangailangan. So, kailangan dito sa rectangular tool ay maglalagay tayo ng box kung saan natin ipapakita or doon natin ilalagay ang larawan upang mas makita ng mga mambabasa at mas lalo nilang maintindihan. So, ang panglima naman ay pagmamakinalya ng ulo ng balita. So, ang ulo ng balita o headline ay kailangang malinaw, matapang at madaling maunawaan. Dito rin nakikita ang pinakamahalagang impormasyon. Halimbawa nito ay bagong kalsada binuksan sa Barangay San Isidro. So ito ay nagpapahiwatig ng powerful words para mas ma-emphasize at saka mas madaling maintindihan ng mga mambabasa. Ngayon, tumungo naman tayo sa pagsulat ng panradyong script. Ngayon, ito ay ang mga kabutihan ng radyo. Ito ang pinakamabilis na tagapag-abot ng mga balita at iba pang mga impormasyon. So, ang ibig sabihin yan na ang radyo ay kayang maghatid ng balita sa totoong oras o habang nangyayari ito. Ito ay nagpapadala ng impormasyon sa maikling panahon kung saan na-experience natin kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. Pangalawa naman ay nagagamit kahit sa mga lugar na walang elektrisidad at hindi naaabot ng mga pahayagan. So, maraming radyo na maaaring patakbuhin gamit ang baterya, kaya kahit nasa liblib na lugar, maaaring makinig sa mga balita. Katulad na lamang ng mga isla at mga bulubunding lugar. Ginagamit nila ang radyo upang makakuha ng impormasyon na galing sa bayan o sa mga lokal or pandaigdig na pangyayari. Pang-tatlo ay may kamurahan ang produksyon sa mga programang panradyo. So, mura ang produksyon dahil hindi na natin kailangan pang ng mga makapanibagong teknolohiya. Gumagawa lang tayo o gumagamit lang tayo upang makapag-ere ng programa sa radyo na kumpara sa telebisyon. Kung ang radyo ang ating gagamitin ay kailangan lang natin ng mikropono o signal upang ma-ere ito at saka hindi na kailangan ito ng mga internet o mga nakabagong teknolohiya katulad na lamang ng mga camera. Ang pang-apat naman ay ukol sa ang aktwal na pagbabalita sa mga lugar na pinangyarihan ng balita ay madali lamang. So, pwede na tumawag ang reporter sa radyo at i-report agad ang nangyayari. So, mas madali natin na ipapahayag ang mga impormasyon. Panglima ay hindi sagabal sa paggamit ng radyo ang kawalan ng sapat na pinag-aralan.
So dahil sa napakinggan lamang natin ito, kahit ang mga di marunong magbasa ay nakakaunawa sa mga programa sa radyo. So hindi kailangan na tayo ay matalino, kung hindi lang dahil sa ating pakikinig may makukuha tayong impormasyon na magagamit natin sa araw-araw. Ngayon naman ay tumungo naman tayo sa mga di kabutihan ng radyo. Una, umaasa lamang ito sa tunog, kaiba sa telebisyon na maaaring mapapanood at maririnig. So hindi tulad ng telebisyon na may tunog at larawan. So ang radyo lamang ay gumagamit lamang ng tunog upang magpahayag ng impormasyon. At kaiba naman ang telebisyon na gumagamit ng mga larawan o tunog na siya nagpapakita kung ano talaga ang nangyari sa mga binabalita. Pangalawa naman ay maraming maaapektuhan ng pamhilipawid na kagambalahan. So, kapag may bagyo o problema sa signal, maaaring huminto ang pag-broadcast dahil maaaring magputol ang kanilang mga linya at magkakaroon ng distraction. Ang pangatlo naman ay dahil sa kailangan itong paikliin ang ipapahayag, hindi gaano ganap ang mga impormasyong ipinapaabot sa nakikinig. So dahil may limitasyon sa oras, dapat mas maikli ang ating pagpapahayag sa radyo. Dapat direkta ang pagbabalita at wala ng paikot-ikot pang nangyayari. So pang-apat naman ay ang mga mensahe sa radyo katulad din ng mga nasa telebisyon ay madaling nawawala, maliban na lamang kung iti-tape ang mga ito. So, ang pagbabalita sa radyo ay isang pagbahagi ng balita kung saan ay nawawala minsan ang ating ibinabalita na madaling natin kalimutan sapagkat mayroon din itong isang paraan upang hindi diretsong mawala kung ito ay naka-record or naka-tape. So, katulad din lamang ito sa television, pero minsan ang television ay nakukuha or na-upload sa internet kaya hindi ito minsan nawawala. So, sa susunod naman ay tungkol sa mga prinsipyo sa pagsulat ng panoradyong script. Ito ay una, sinasalita. Dahil ito ay pasalita ng mga salitang palasak lamang ang ginagamit. So, sinasalita at hindi binabasa. Gumagamit ng simpleng salita yung karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan. So, ang ating ginagamit na pag-uusap ay mga salitang mas madali nating maintindihan upang ang mga makikinig ay mas direktang nila makukuha ang impormasyon na hindi sila na mas naiintindihan nila. Ang pangalawa naman ay nakapanahon. Ito ay ikinauungos ng radyo sa pahayagan. So, laging bago at nakapanahon lamang ang laman ng radyo. So, ang mga balitang ating nakukuha ay mga balitang napapanahon na nangyayari ngayon o nangyayari sa ating paligid. Ang pangatlo naman ay tao sa taong pagpapahayag. Ito ay pagitan ng tagapagbalita at sa mga nakikinig. So, para tayo ay nakikipag-usap ng personal na tao sa pagitan ng tagapagsalita at ang tagapakinig. Ang pang-lima naman ay ang pang-apat naman ay minsan lamang maririnig. Kapag may himpapawid na sa radyo ang impormasyon, nawawala na ito at hindi na maaari pang balikan. So kapag na-ere na ang impormasyon ng balita ay hindi mo na ito mababalikan. Kaya kung nasa saktong oras ka na ay makinig ka na upang hindi ka maiwanan ng balita na siyang ipinapahayag sa radyo. Ang pangiba naman ay tunog lamang. Mga salita lamang ang nagsisilbulay sa pagitan ng tagapagbalita at tagapakinig kaya kailangan gumamit ng mga salitang makapagbuo ng konseptong imahe para sa tagapakinig. So, gamitin ang mga salitang nakakabuo ng malinaw na larawan sa isipan ng tagapakinig. So, ito ay pinaka-importante dahil ang radyo ay isang medium upang nagpapahayag ng impormasyon. Dapat ito ay maikli at maisa sa larawan ng mga tagapakinig na makikita ang imahinasyon kung ano man talaga ang balita, kung saan po ang balita. Susunod naman ang modernong palakasan sa pag-unlad sa radyo. Una, nagbabagong kapaligiran ng komunikasyon. So, nagbabago ang ating komunikasyon
sa pagsanib ng bagong teknolohiya o tulad ng internet o social media. Kaya nagbabago ang ating pagbabago ng komunikasyon tulad ng radyo. Pangalawa naman ay posibilidad ng pagsasalita ng luma at bagong media. So, pangalawa ay may bukas na pamamahayag. May mas maraming boses at istoryang nailalabas. Pangalawa ay ang pagbubukas ng sistema pamahayag. Ang pang-apat naman ay pagpasok ng mga transnational media companies. So, ang pagpasok ng mga malalaking media or companies kung saan ay nagkakaroon ng competition laban sa bagong companies at saka sa lumang companies. Ang pang-apat naman ay mahigpit na competition. So, ito ay maraming istasyon kaya kailangan makatawag pansin ang nilalaman. So, kung gusto mong maging mabisa ang iyong pagre-report o pagsasabalita, kailangan na ang inyong pagpapahayag ng balita ay makatawag pansin at direkta ang impormasyon. Ang panglima naman ay mas pinapahalagan ang kita at serbisyo. So, ang serbisyong pampubliko ng pagraradyo ay minsan ay nakabase sila sa interes kung saan sila ay nakakakuha ng pera. Ang pangalan naman ay pagbabago sa pinapahalagahan ng mga tagapakinig. So, ang pangpito ay pagdidiin sa media upang makibahagi sa pag-unlad. So, makabagong teknolohiya gamit ang cellphone at internet na nagbabago na rin ang takbo ng radyo. So, pagsilang ng mga bagong teknolohiya. So, cellular phone at internet ang pagbabago sa operasyon ng pamamaraan ng radyo. So, nagbabago ang pamamaraan ng radyo sapagkat gamit ang ating cellphone ay maaari na tayong makakuha ng mga impormasyon ng mga balita na nangyayari sa ating paligid. So, pangalawa naman ay pangangailangan para sa higit pang kasanayan sa komunikasyon. So, dahil sa patuloy na pag-evolve ng ating komunikasyon ay nagkakaroon tayo ng mas advanced na teknolohiya kung kaya mas nasasanay natin ang ating mga sarili na makipag-communicate sa ibang tao. So, ang patatlo ay pagtatagpo ng media. Ito ay konsepto ng multimedia kung saan ay marami na tayong makabagong teknolohiya na ginagamit Ang pangalawa naman ay potensyal para sa global na tagapakinig na mas mapadali natin ang maipahayag ang mga impormasyon ng mga balita na nais natin ipahayag sa ating mga tagapakinig. Pang-apat naman ay programang niche. Isang sukat kasya sa lahat. So ito ay ang pagbabalita kung saan ay kung ano ang gusto mong ipahiwatig at kung ano man ang gusto mong ipalabas ay yun na ang iyong i-share sa lahat. So pangalawa naman ay di pantay na globalisasyon. So, pumunta naman tayo sa pangkalahatang gabay sa pagsulat ng radyo. Una ay alamin ang kalikasan ng radyo. So, dapat ito ay personal na kasama sa kapalagayang loob ng medium. So, dapat ang ating mga personal ay loob ng medium ay dapat kung sino man yung nag-iimbestiga o nagbabalita, dapat alam niya ang lahat ng mga detalye. Abangan naman ito ay teatro sa isipan. So, at ito naman ay teatro sa isipan. Susunod, ito ay hindi angkop sa madetalyeng impormasyon. Letter D naman, ang mga tagapakinig ng radyo ay hindi nakatuon sa isang istasyon sa parehong panahon. Maraming istasyon na pwedeng puntahan ng mga tao. Kaya mas mabuting na mas palawakin natin ang kanilang kaalaman sa pagbibigay ng impormasyon na direkta at mas makabuluhan. Susunod naman ay ito ay
nakikipagpaligsahan sa maraming kagambalahan kung saan ang kanilang impormasyon ay napaka-importante sapagkat kung ito ay ibinalita na sa iba, dapat ay sa pagbabalita mo ay mas kainga-inganyo at mas kaakit-akit. Ang susunod naman ito ay mobile o computer. So ang radyo naman ay maaaring itong madadala kahit na saan upang makakuha ng informasyon or makinig. So ang susunod ay hindi ito maaaring gamitin sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat sapagkat ang radyo ay gumagamit lamang ng tunog o ang pasalita. Kaya hindi mo ito magagamit upang turuan ng iyong mga anak o turuan ng ibang tao upang magbasa o magsulat. Susunod naman ay hindi gaano magastos ang produksyon sa radyo. So, hindi na natin kailangan ng mahaling studio o kamera upang makapagbigay impormasyon sa mga tao. Sunod naman ay sumulat upang mapakinggan, hindi upang mabasa. So tayo ay sumusulat ng mga balita upang marinig ng mga tagapakinig kung saan ang mga impormasyon na pwede nilang magamit sa pang-araw-araw na buhay. Susunod naman ay napapakinggan ka lang minsan dahil minsan lamang ang mga tao ay nakikinig ng radyo kung sila ay busy sa trabaho. Next, kulang ng agarang reaksyon mula sa mga tagapakinig. So, minsan nawawala ang kanilang mga atensyon. Susunod ay may posibilidad na maramihang tagapakinig ng mga tagapakinig. At alamin ng iyang tagapakinig, bulang kasarian, trabaho, antas ng edukasyon, katayuan, pangkabuhayan at iba pa. So, importante na malaman mo ang kasarian, trabaho at antas ng edukasyon upang mas maipahiwatig sa kanila ng maayos sapagkat ay importante na malaman natin ang kanilang edad upang malaman natin ang antas ng kanilang buhay kung ito ba ay magagamit nila o hindi, or ito ba ay informatibo sa kanila o hindi, or ito ba ay kanilang magagamit sa pangkasalukuyang buhay. Ang susunod naman ay mga pamantayan sa mga programang pangradyo.